Hello guys, good morning. So kayo po ba ay naghahanap ng isang property na may bahay na may tubig, may kuryente, signal ng phone, and then at the same time, si property po ay along National Road. Ayan. As you can see, nagdadaanan yung ating mga naglalakihang sasakyan. Tayo po ay katabi ng pinaka-National Road ha. Ayan po, so ito po yung pinaka dinadaanan nila patungo dito sa may bahay ni seller, pero kasakop na rin po yung daan na yan. Ayan po, so included po sa ating binibentang property for today yung dalawang bahay na yan. So huwag yung palalampasin itong video natin, panoorin nyo po ang ating vlog for today kung saan mag-o-offer po kami na isang property na may sukat or lawak na 3.8 hectares at ito po ay located dito sa Calauag, Quezon. So tara, let's go. Pasukin na natin sa property. Bali, ito po yung old house nila. And then, I think kailangan i-renovate lang yung pinaka bubong. Pero concrete naman siya. And then, dito po nakatira ngayon yung ating seller. Yan, maayos po yung bahay na yan. Ito pa lang sa may pinakabungad. Ang dami na niyang mga halaman and then mga fruit bearing. So iisa-isahin natin yan. Yung bahay. Ang daming community na rito kasi along National Road nga po tayo. May mga puno tayo ng rambutan. May mga pili nuts tayo dito. Mga saging, guyabano. Ayan. Bali, ang pinaka-boundary po ni property ay itong niyog na to. So, yung part na yon hindi na po sakop. Bali, pag ganyan po yung cut niyan, sagad dyan hanggang dun sa may pinaka-national road po natin. Ano po? So, dito na lang tayo dadaan sa may pinaka-likod para makita natin yung kabuuan ni property. Kasi yung bahay po nila ay dito nila tinayo sa may pinaka-unahan. Para natatanaw nila yung pinaka road po natin, yung mga nagdadaang sasakyan. So doon tayo sa likod kasi nandun yung pinaka farm nila. So let's go. And so nandun yung kasama ko, tinitingnan na yung pinaka documents ni property. Kabayan po. Meron tayong mga kulungan ng baboy na naka-include kay property. Ayan, meron silang alaga dito. Ito kagandahan nito dahil sagana po sa tubig yung ating property. Pwede tayo mag-alaga ng mga hayop. May CR sila dito. Ito yung pinakalikod ng house nila. Yun ang magandang bahay. Bato talaga. Ang ganda. Habang pumapasok ka dun sa may pinakalikod ni property, lalong gumaganda yung view na nakikita natin kasi nandito na yung maraming puno ng saging and then niyog. Ayan. Kagandahan po niya, bukod dun sa isang pinakita ko sa inyo may nakalaman na baboy, ayan, meron pa siyang another kulungan na nandito sa may right side kung saan mga 4 pigs po siguro yung nakalagay dyan. Marami tayong mga hardwood. Ganda. Ayan, ikot pa rin tayo. Ayan, kitang-kita pa rin natin yung pinaka-national road natin. Tanaw natin dito. Ayan, may mga nagdadaang sasakyan. And then, meron tayong mga puno ng santol. Tapos, may mga hardwood tayo. Oh. Hindi ako familiar dun sa mga hardwood na yan. Bali, ang pinaka-boundary po natin is itong niyog na to. Makikita natin yung hilera ng niyog na yan. Papunta yan dun. So, hanggang dito lang tayo sa may kinakatayuan natin. Yan na yung pinaka-boundary niya to another property. May magandang model ah. Ayan, so ikot pa rin tayo kay property.
Puntahan po natin yung pinakalikod niya kasi nandito yung mga karamihan ng niyog at saging. So dito tayo sa part na to. Bali si property po. So napaka-gradual naman. Caring ikutin ng mga may edad nating buyers na gustong mag-avail ng property na kompleto na. Kagaya na nasabi ko, may bahay, may tubig, may kuryente, may CR, may signal ng phone. And then, pinaka-importante, tabi talaga tayo ng National Road. So, pag gusto natin pumunta sa bayan, na nasa 19 kilometers lang naman, ayan paglabas natin, meron na tayong masasakyan mga tricycle, jeep, bus. Yan, sakop na tong niyugan na to. Bali si niyugan po o yung ating mga nakatanim na coconut tree dito ay maglalaro sa nasa 600 kapuno, and then naglulukad sila ng halos nasa 2,000 kabuo every 45 days. So not bad. Meron tayong sure return income. Ang ating pong property ay parang nasa pinaka-boundaryhan ng Santa Elena and then Calawag. And about naman po sa documents ng ating property, ito po ay TCT title and then patay na po si tatay. Bali si nanay na lang po ang buhay and then meron po siyang 9 na anak. So lahat naman po ay willing magbenta. Medyo masukal lang po si property pero maganda naman po siya. And so ikot pa rin tayo kay property. Tayo po ay meron nakapaloob na nasa 40 pieces or 40 kapuno na mangga. And then marami rin tayong mga puno ng mahogany dito sa area. Punta tayo sa may niyugan dun. So meron tayong part na nakita na medyo maraming tubig. Yan daw po ay dating fish pond pero hindi na lang din daw po naaasikaso ni tatay, pero pwede daw po ulit buhayin yan. Kagandahan dito sa mga manggang nakikita natin, puro kinalabawan sa mga magagandang klase ng mangga. Santol natin ang dami. Medyo may kataasan na yung ating mga niyog pero hindi pa naman po ito pwedeng i-clearing. So matagal-tagal pa naman natin itong pakikinabangan. So nakita tayong motor dito and then tinanong natin si tatay kung ano yung pinagagamitan niya sa motor. And sabi po niya, dito po nanggagaling yung pinaka-source nila ng tubig patungo dun sa kanilang bahay. So kahit medyo mataas yung papunta dun sa bahay nila, kung magagaling tayo dito sa may pinakalikod ng property, naakyat pa rin po yung pinaka tubig. So meaning po napakaganda ng balong yung pinaka pinagkukuhanan po nila ng source ng tubig dito sa property. Ang daming niyog. So nandito tayo sa may pinakagitna ng ating 3.8 hectares pero carry pa rin naman nating ikutin. Ayan. Kung mapapansin nyo po yung medyo pataas na yan po ay hindi mataas. Yan po ay still gradual slope pa rin pero medyo tinubuan na po kasi ng mga damo, so parang tingin natin sa ating camera medyo mataas. Pero actually po, yan pong lugar na yan ay mas maraming niyog dyan. So sabi ni tatay, siya po ang naglulukad dyan. Hindi daw po siya masyadong hinihirap magtaas baba or magparit-parito kay property para bisitahin dahil hindi naman nga po ganun kataas. So carry pa rin naman puntahan ng ating mga may edad na buyers kung sakali.
Yan, dito tayo sa part na to. Bali, meron po tayong kalapit na school, elementary school, kung saan nasa 500 meters lang. Meron na tayong pwedeng pagpasukan sa ating mga chikiting kung sakaling i-avail niyo po si property at kayo po ay merong mga mag-aaral na anak. Ano po? So, 500 meters lang yan. I think si property po ay medyo madali namang linisin kasi wala naman po siyang matataas na damo at ang mga sukal lang niya ay parang pinaka mga hardwood. So yan naman po ay inuuling dito sa Quezon, kaya hindi naman tayo hihiraping maglinis kung sakasakali si property. So nandito sa pinakalikod yung pinaka best part niya kasi ito na yung pinakamalaking part ng flat. So punta tayo dito. Dito tayo dinala ni Tati para daw makita daw natin yung kalakihan kung saan nandun nga po yung talagang flat na place. Ito na yun, ito na yung nilalakaran ko. Puntahan pa natin yung part na yon. Merong pinakasapa dito pero hindi na tayo lalapit kasi medyo masukal. Pero yan po ay pinaka-boundary niya to another property. So meron tayong parang part na nagiliran ng pinakasapa. So yung maganda, kung sakaling dito sa part na to gusto nyo magtanim, napakalapit ng pagkukuhanan nyo ng tubig. Ito yung part naman ng puro puno ng mangga. Yan yung mga kinalabawan natin. Sprayin lang natin yan. Gaganda ulit yung bunga niyan. Meron tayong puno ng kamagong. Marami din tayong langka, guyabano. Meron din tayong mga ilang puno ng dalandan. Medyo kailangan na nilang spray para medyo mamunga ulit. Si property po ay may dating sukat na. So, pwede naman po tayong hindi na magpasukat. Pero kung gusto pa rin po nating iparelocate si property, yan, pwede naman po. So, updated naman po ang ating amilyaran. Wala tayong magiging problema sa ating documents. Dito sa pinakagitna ni property, malaki yung part na kapantayan siya or flat. Dito na yung super sukal. Pero pasok pa rin tayo. Meron tayong puno ng suha. Meron tayong puno ng kaimito. Ang lalaki ng puno ng dalongyan natin. And then meron tayo mga ilan-ilan na puno ng kawayan. Pero hindi siya ganun kadami. Wow! Ang lalaki ng puno ng maga dito sa part na to. So kanina sabi po ni tatay, bukod po dun sa return income niya sa niyog, every mamumunga po yung ating mga puno ng mangga. Meron din po siyang kahit papano ay kinikita bukod po dun sa ating niyog and bukod dun po sa ating mga puno ng saging. So not bad na.
kahit pa paano may aasahan po tayo na return income every month po sa ating niyog, and then dun po sa ating mga mangga, seasonal naman po kasi ang pamumunga ng mangga. So kahit pa paano at least meron tayong kita kay property. Kagandahan po kasi ng mga ganitong property na may mga tanim na babawi nyo unti-unti yung inyong pinambili kay property. So finally, nandito na tayo sa pinaka best part ni property. Ayan. So ito yung sinasabi ni tatay na talagang ito yung pinaka magandang part sa buong 3.8 hectares. Dinala niya tayo dito sa may pinakalikuran. Ang ganda. Ma-amaze ka naman talaga. So nandito yung karamihan ng mga niyog, yung mga medyo bata pang niyog. Unlike dun sa una nating part ni property na medyo may kataasan na, dito puro bata yung niyog niya. Ayan, may mga mangga pa rin dito. And kanina habang naglalakad kami, in-explain sa akin ni tatay na bali dalawang source ng tubig yung pagkukuhanan natin. So meron tayong sapa kung saan nasa gilid po ni property, and then dun sa part na yon meron tayong pinaka-ilog. So yun ang kagandahan, saganang-sagana si property sa source ng tubig. Dito ka mai-inlove sa may pinakalikuran. So kung i-rate natin si property about dun sa pinaka tayo niya, bali si property po ay I think nasa 20% po yung ating pinaka gradual slope, and then halos nasa 80% po yung ating pinaka flat area. Pero yung flat po natin, makikita po natin to sa may pinakalikuran na ni property. Yung unang dadatnan po natin kung saan tabi po nung National Road, and then dun sa may likuran ni nanay ng bahay nila, medyo may pagka-slope lang po doon ng konti. Ano po? Pero dito, ito na. Ito yung talagang pwede kang mag-ikot maghapon, hindi ka mapapagod. Ganda. Kagandahan din ito, hindi masyadong masukal. Kung alin pa yung nasa likod, yun pa yung hindi masyadong masukal. So kanina, may tinuturo pang isang daan si tate kung sakali po kasing nandito tayo sa may pinaka likuran ni property at tayo po ay nagmamadaling lumabas sa ating national road kung saan ayun po siya. Pwede daw po tayo dito dumaan. So papalabas din po yan ng ating national road. Meron daw po kasing daan dyan na parang existing road na dati pang dinadaanan at yun po ay tawag ay yung po mga old road kung tawagin. So medyo natabunan na lang daw po, pero pwede pa rin po natin gamitin yung daan na yan para makalabas po tayo ng mas madali kay National Road. Pero meron naman din po kasi tayong daan dun sa may pinaka unahan ni property kung saan nandun nga po yung pinakabahay nila nanay. Pero at least maganda po kay property is harap at likod meron tayong magiging kalsada or meron tayong kalsada. So tayo dumaan, medyo maputik. So unti-unti na tayong lalabas. So in total, napakaganda nito property. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung sakaling magustuhan nyo po si 3.8 hectares na located po dito sa Calauag, Quezon. Ayan. Message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Sa ibang katanungan naman po, meron po kaming details
sa baba. So pakiclick na lang din po iyon. Nandun po yung kumpletong detalye ng ating property na binibisita po natin for today. Ayan, so lalabas na tayo unti-unti kay property. Medyo naabutan na tayo ng ulan. So ang pricing po ng ating property ay nasa 110 pesos per square meter. Bali si seller po ay magneneto sa kanyang price. So sasagutin po ng ating buyer ay ang ating deed of sale, transfer, and then capital gain tax. Magiging worth it naman po yung pagbili nyo ng property na to kasi bukod po sa tabi ng National Road, ito po ay may sure return income. So yan, kitang-kita naman po kung gaano kadami yung puno ng niyog na nakatanim dito kay 3.8 hectares. Yan, isang magandang property na naman yun na visit natin for today. Kaya avail na kayo mga ka-farmlat. Kung gusto niyo pong bisitahin si 3.8 at kung kayo po ay manggagaling from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 6 hours patungo kay property. Ayan, so lalabas na tayo kay property. Talagang medyo palakas na yung ulan. And by the way, it's Megan Olive dito po sa Greenfield Realty. And thank you for always watching our vlogs. And thank you din po sa ating mga buyers na patuloy na nag-aabil ng ating mga farm lot. Thank you po. Thank you po sa tiwala. So, uwi na.